Mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin, ito pong gigil na gigil sa pangunguna po ni Ridon mga kababayan. Ito pong si Congressman Ridon ng kanya pong party list na Saro Bicol. Ibang klase pong panggigigil sa impeachment po ng Vice President. Samantalang sa impeachment po ng kanilang Pangulo ay wala raw pong basihan at personal knowledge lamang. Walang basihan, ibang klase po. Pero sa Vice President, mga bayan, gigil na gigil. At sasagot din naman po si Rowena Guanzon dyan. Unahin po natin itong si Ridon na napakarami din pong issue ng corruption yata ng kanyang party list. Hindi po ba, mga kababayan? Ito po, umpisa na po natin si Ridon. Hello, may kausap. Bago lang po dito, yung pong inclusion po ng Madriaga Affidavit. So, I think yan po yung magkakaroon ng mas extensive po na pagsisiyasat pagka inupuan na po ng House Committee on Justice ito pong bagay na ito. Tingin nyo kasi parang hindi gaanong na-explore etong under oath na statement ni Madriaga, no? Kapag hindi na siya nabigyan pa ng mga sumusunod na kanyang sabi ay magkakaroon ng affidavit. Tingin nyo tatayo naman ito kung kay Madriaga lang na statement ang magiging basihan? Well, ang totoo, hindi ho mangyayari na yung Madriaga Affidavit lang po kasi third ground na yun eh. Okay. Third basis na po yun ng impeachment. So, tatayo ho, even without the Madriaga Affidavit, tatayo po yung confidential funds issue at yung pong death threat no against the president and his family. No? So, yung pong Madriaga lang, syempre, ang magiging tanong po ng mga miyembro po ng House Committee on Justice doon, una, is it based on personal knowledge? No? So, yun po yung kailangan nating makita pagka siniyasat na po natin yung bagay po na yan. Personal knowledge na banggit mo, di ba isa rin yung sa mga naging basihan nung pagbasura ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Kasi sinasabi mga hearsay, yung mga sinasabing basihan nila tulad nung sa drug addiction at iba pa. Bago lang po dito, yung pong inclusion po ng Madriaga Affidavit. So, Nakita niyo po? Pagdating po sa Vice President, hindi na po uso ang personal knowledge, mga tambay. Dahil may konklusyon na po sila. Dahil nga po kailangan pabagsakin ng Vice President. Hindi ba Ridon? Scripted? Scripted naman po yung ginawa nilang impeachment yata sa Vice President, sa Presidente. Hindi po ba? Saan ka ba naman nakakita? Nagtatawanan pa. Masaya pa. Mga bayan. At meron pang pa-walkout pa. Di ba? Yung isang pastor po ron at mga nagtitinginan pat masasaya. Dahil nga po, mga kabayan, sabwatan po yan eh. Komento ko po, sabwatan. Dahil pare-parehas po silang nakinabang umano. Ito po naman ang banat at sagot sa kanila ni Atty. Guanzon about po sa ginagawa nila impeachment sa Vice President. May mag-asawang na aksidente. Yan. O, kita nyo? Sara G. Ayan. Duterte, unconstitutional. Kasi, magnanakaw lang nga ng kalabaw dyan eh. Due process dapat. Yan pa, tatanggalan nyo ng posisyon yung Vice President na hinalan ng tao by a large majority. Basta lang, gusto nyong tanggalin kasi para hindi na ninyo siya makalaban sa 2028, ma-disqualify na siya. Diba? Kasi ang impeachment, dalawa eh. Removal from office, saka disqualification. Kasi ang ambisyon talaga dyan ni Martin Romualdez, siya magpresidente sunod sa 2028 habang hinihintay nila na tumanda si Sandro Marcos. At sinasabi ko, Sandro, bakit hindi ka na lang mag-resign as majority leader? Kasi nakakainis ka na eh. Pa-inhibit ka pa. Dahil nasasakdal si BP Sara sa impeachment at ang tatay mo, si Bongbong. Kung mag-resign ka na lang kaya dyan as majority leader para matiwasay ang lahat. Kasi sinasabi naman, kahit mag-resign yan, tumatawag pa rin yan sa mga congressman. Kahit wala yan dyan, tumatawag, nagmi-meeting yan sa mga congressman. O syempre, di ba? Kaya dapat mag-resign ka, Sandro, as majority leader, kung seryoso ka
na gusto mong tingnan ka as unbiased and fair. Di ba? Yan. Yan po mga kabayan, ang pahayag po ng ating abogado, si Atty. Rowena Guanzon. Puro bias naman po talaga eh. Nakita niyo po yung chairman doon, yung chairman na tumatayo po ron, ng chairman ng Justice Committee, doon sa Committee of Justice ng House of Representatives, si Jinky Luistro. Tuta raw po yan. Tuta ni Martin at ng Pangulo daw yan. Kung hindi dahil kay Speaker, hindi ba? Walang AX, walang tupad, walang akap. Kung hindi dahil kay Speaker. Pero sila po ang nagdidesisyon. Nakita niyo po yung mga pinaglalagay po dyan. Siyempre po, mga protection yan eh. Di ba, Tony Guanzon? Yan po ang mga protector. Magpo-protector po yan at po-protectionan po nila ang kanilang administrasyon. Kaya nga po nahandyan ng anak, nahandyan ng pinsan, at nahandyan ang mga kaalyadong isang damukal na magnanakaw umano sa pera ng taong bayan. Hindi po ba? Sa buwatan. Kaya dito po kay Redon, nakita niyo po, talagang lahat na po gagawin nila. Pati daw po pagbabanta sa buhay ng First Family at yung sinasabing si Madriaga. Ibang klase po. Doon naman po sila nakapokus naman po daw sila kay Madriaga, yung kanyang affidavit, mga kabayan. Si Madriaga po yung nakakulong at may kaso. Nakita niyo po itong mga hayop na ito. Napakahusay pong humanap at kumuha ng mga testigo na mga nakakulong. Mga may kaso. At may binubuno po silang kaso. Ibang klase po. At pagdating po sa Pangulo, mga kabayan, ay mga hearsay lang. Mga kabayan, walang mga personal knowledge. Pero pagdating kay BP, meron na. Ganyan po katindi. At talagang patay na patay at gigil na gigil sila sa confidential intel fund ng Vice President. Ang 125 million, gigil na gigil sila. Pero sa mga confidential fund, dahil may confidential fund din po ang mga yan, pati po ang dating tambaluslos, at ganun din po ang kanilang ginojos yata umano, na merong hawak na hindi bababa ng 4.5 billion, ay may confidential intel fund din po. Pero tahimik po sila. Dahil nga po, lahat po sila ay nakikinabang at nabibigyan ng pabor, mga allocable at mga insertion. Isang damukal. At syempre kung mananalo ang ating Vice President at makakaupong presidente, masasayang po kasi ang mga pinagnanakaw nila. Mawawalan po ng saysay ang mga pinagnanakaw nila. Real talk, mga kababayan. Pagka po naupo si Inday, lahat po ng ninakaw nila, napakalaki po. Kung hindi man po mabawi lahat, ay napakalaki pong porsyento na makukuha pong muli at isusuka po nila. At sirang-sira pa ang kanilang pangalan at ang kanilang buong pamilya. At ang pinakamasakit, makukulong pa sila. Kaya po hindi po papayag ang mga salot na yan. Hindi ba, Redon, ang iyong party list ay sangkot din sa anomalya yata ng korupsyon, lalong-lalo sa mga issue ng flood control. Hindi kaya? At yung mga farm to road, hindi po ba? Grabe rin po yan. Hindi po ba? Grabe po ang mga korupsyon dyan. Di ba, Congressman Redon? Kaya nga, hindi kayo lulubay at ang pinakamasakit sa ginagawa nilang pagpapabagsak sa Vice President ay hindi po libre yan. Malaking pera po yata ang ginugugol po galing sa ating buwis. Pera-pera po yan. Yung unang impeachment po, nakita po natin kung gaano po kalalaki ang nahawakan dahil sa pangako, daan-daang milyon ang bawat congressman daw po umano. Ngayon kaya, sa ikalawang impeachment, gaano naman kaya kalaki ang pangako, mga kabayan? At ang isa pa, nagkakapera ka na, mga kabayan, nagkakapera ka na,
mapoproteksyonan mo pa sarili mo. Ganyan po kawawalang hiya ang mga taong ito. Nagkakapera ka na sa buwis ng taong bayan at napoprotektahan mo pa dahil kung mauupo ang Duterte, tiwas ka. Bagsak ka. Hindi po ba? Kaya nga po itong mga politiko na ito, matitindi. Matitindi po ang ginagawa sa taong bayan. Pahirap, parusa. At wala pong achievement ang mga hayop na yan umano. Sila po ba'y nagtutulong-tulong para po palakasin at ibangon ang ating bansa, ang ating ekonomiya, at pababain man lang ang ating bilihin sa kakarampot nating kinikita? Nangyayari po ba sa ating bansa yan? Mga kabayan, magmula po nung umupo sila, ang tanging hangarin lang nila ay ubusin ang ating buwis taon-taon umano. At ibaon tayo ng ibaon sa utang umano. At grabe po ang pamumulitika na ginawa po nila. Lahat po ng makakapigil sa kanilang mga ambisyon na wala at wag nang mawala sa politika ay pinababagsak po nila, lalo-lalo po ang pamilya Duterte. Kaya nga po yung sinasabi ni Atty. Rowena Guanzon, gustong-gustong maging Pangulo na tinatawag na tambaluslos at pinahihinog lang po nila si Sandro Marcos. Kaya nga po, ganyan po nangyayari sa ating bansa. Gagawin po nila lahat dahil mismo ang Vice President ay sinasabi ang kasakiman nila sa politika nung sila'y makabalik. Naging sakim sa kapangyarihan, pera at may bonus para pulburon. Hindi ba Ridon? Kaya itong si Ridon mga tambay, magang-maga po ang muka dahil po sagana po yata sa pakinabang si Ridon. Kaya po namamaga, putok na putok po ang pagmumuka ni Ridon. Hindi kaya yan sa pakinabang na pera na galing sa ating buwis? Kaya Ridon? Kaya nagtatabaan kayo? Unbelievable. Saan ka ba naman makakita? Yung mga trabahante na katulad po nito mga congressman ang nagsisiyaman. Samantalang yung nagpapasweldo, naghihirap. Unbelievable. Napakadali pong yumaman ng mga congressman, lalong-lalo kung ikaw ay magnanakaw. Unbelievable. Yung nagpapasweldo sa'yo, isang kahig, isang tuka. Yung pinasusweldo mo, nagkakaroon pa ng golden visa. Nagkakaroon pa ng ari-arian sa ibang bansa. Naglalakihan ng mansyon sa Pilipinas. Napakaraming mga nabibili pang mga ari-arian. Daan-daang ektarya, ekta-ektarya. Ibang klase po. Ganyan po katindi ang politika sa atin. At ang gusto pa ng mga walangya ay sila pa ang maghari sa ating bansa. Wag na wag po tayong pumayag mga kababayan. Markado na po sa atin ang mga hayop na yan. Kaya nga lang po, ang matindi lang po nating balakit ay nagkaroon po tayo ng chairman ng COMELEC. Yata na hindi bias. Hindi yata bias mga kababayan. Unbelievable. Maraming salamat po sa nagusto po natin tambay makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Thank you po. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa inyo pong mga comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, si Tatay Nick ng Canada, Gay at Shena, kay Balance Vision TV, si Jesus Valdepena, Kingston, kay Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Sileona ng Sydney, Australia, at Baby Roman Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo at lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po yung dasal at panalangin po natin mga kabayan na ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan. At lalo-lalo po ang ating Vice President na maingatan po lalo sa kapahamakan dahil napakarami po ang nagpapabagsak po sa Vice President. Ingat-ingat po at maingatan po sana. Isama po natin sa ating mga dasal. At madugtungan pa rin po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po mga kabayan. Taste lang po tayo.
God bless po sa inyo lahat. Bye-bye.